Christ is your light in the sea of darkness. Now, we are in a generation that glorifies wickedness in comparison to glorifying God. We are in a generation of shifting. Nagkakaroon na shifting, a new paradigm of righteousness, the behavior of man na gino-glorify natin, that we have to adjust to in comparison to glorifying the Lord or doing what is right in the eyes of the living God. And if you are actually watching the Olympics, and we've talked about this for some time, kung paano nila ginagawa yung kanilang kalokohan, yung ginaya pa nila si Jesus Christ, and that Jesus Christ was actually a transgender and all, to glorify the LGBT community. Now, we know that there's something that's going on in this world. And kapatid, we must be the ones who are telling the world that this is not the light, this is not where should we go to, but it is Christ, ang ating Panginoong Jesus, ang tunay na liwanag nating lahat. That in the sea of darkness, in the sea of wickedness, meron po tayong Diyos na dapat nating sambahin at kilalanin. Hindi po yung ating sangkatauhan, na-glorify natin ang sangkatauhan, na-glorify natin ang LGBT community. Because today, this generation is all about conformity. Conformity or yung conforming. Kumbaga, parang kung ang shape mo ay square, kung ikaw ay parisukat, kailangan mo daw maging bilog. Kung ikaw ay triangle, kailangan mo maging oblong para makasabay ka sa panahon. Hindi ka pwede mag-discriminate. Kasi according to this generation, hindi lamang daw babae at lalaki ang gender natin. No? Of course, we all have our opinions, our views. They have all their rights. Pero kapatid, hindi po natin pwedeng bilugin or i-shape or reshape ang salita ng ating Diyos. Pag sinabi ng Panginoon na ginawa niya ang lalaki at babae lamang. Wala na po tayong pwedeng baguhin doon. We must conform to the light of God, not to the light of men. Because the light of man is going to wickedness. But the light of God is going to righteousness. Kumbaga yung liwanag ng tao, dadaling ka sa impyerno, kapatid. Pero ang liwanag ng Diyos, dadaling ka sa kalangitan, sa habang buhay, kasama ang ating Diyos. We watched a boxing sport. Ito po yung kung saan na meron pong labanan ng gamit ang kanilang fighting stance to box, no, to punch. And this is not about to glorify sports or anything. But we are talking about what's happening. Sapagkat pinaglaban po ang isang babae, ang isang woman, at ang isang lalaki. We know that God created men to be strong. And God created women to be loved. No? Pero ang nangyari dito, pinaglaban po yung babae at lalaki sa isang physical fight. And we know kung anong pwede mangyari doon. We are in a generation kung saan pinipilit nila tayong i-accept. Acceptance is the key, sabi nga nila. Go with the flow. Ito na kasi yung panahon natin ngayon. Kaya sabi po nung isang nagpapanggap na leader ng Panginoon na tinatawag niya sarili niya na bilang father, sabi niya, pwede nang baguhin ng Bible ngayon kasi kailangan na natin tanggapin ang ibang gender. That is not from the Bible. That is an opinion of man. So we are being told to conform, to comply, para daw hindi natin dinidiscriminate ang ibang community ng mga genders. But we cannot deny the fact itself na ang tao may dalawa lamang chromosome, no? 2 types, XX and XY. Maliban nun, wala. So hindi ka pwede maging babae or maging lalaki. Kahit science mismo magsasabi sa atin, ang science ang magpapatotoo, no? Ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, He made man and woman. At ganyan po sila sabi ng science. So everything else na nagsasabi na meron pong ibang gender ay hindi po yan totoo. Of course, that is your opinion and we respect your opinion. So kapatid, we are in a generation wherein righteousness is being made wrong. Kung saan ang tama ay ginagawa nilang, ang mali ay ginagawa nilang tama. Na kapag ikay tama, masama kang tao. Kasi you are speaking the truth of the Lord. But kapatid, we have to read the word of the Lord. It says here, John 1:4-5 in the ESV version, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ang ating Panginoon ng liwanag. We must
Let these people know who are espousing their wickedness, yung kanilang kasamaan, na malaman nila ang liwanag ng ating Diyos. Na kung di mo sasabihin sa kanila, kung di mo babanggitin sa kanila, paano nila malalaman na may Diyos? Di ba? How would they know that there is God in this world? If you will disconform, kasi kailangan makisabay, kailangan makiayon, kailangan makasama sa agos ng buhay para hindi sila magalit sa social media at pagtulungan. Kaya kapatid, when the Lord is telling us to be the light, because He is light, you must speak up. Kailangan mo sabihin ng katotohanan. Pag sinabi nila na, ay, yung anak mo, kailangan papasukin mo sa isang restroom, kung saan babae at lalaki pwede magsama. Can you see how dangerous that is? Lalo na pag may anak ang babae na maliit pa. Would you allow that to happen? Nakasama niya isang grown man at isang babaeng paslit, magsasama sa isang restroom. No, of course. Because number one, it's unbiblical, not righteous, that's wickedness and dangerous. We are in a shifting point, kapatid, in this generation. And we are the turning point. As Christians na kumikilala sa Panginoong buhay, tinitingnan tayo ng Panginoon. Ang generation ba natin ay papunta sa kapahamakan or destruction or parating sa recreation, no? Revival, harvest, doon pa tayo papunta. We must make a choice, kapatid. We cannot choose wickedness or evil. We must choose righteousness, ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Sapagkat ang mundo na to, binubulag tayong lahat. Out of the convenience, kailangan makisama tayo, makisabay, makiayon. But that is not from the Lord. Hindi po yung biblical, kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano at kumikilala sa Diyos na buhay, you must make a stand, kapatid. Kailangan tumayo ka sa ating Panginoon. Now, the Lord has given us two focus points. Number one, the focus point one is, do not be alarmed when darkness rules. So wag daw tayo maalarma. Wag tayong mabahala kapag naghahari ang kasamaan o kadiliman sa mundo na to. No? God is teaching us na wag tayong mabahala. Because God allowed it. God has a plan. May plano ang Diyos. Kung meron mang gumagawa ng masama sa iyo, kapatid, inabayaan ng Lord na mangyari kasi meron siyang rason. Now, your reply or response to that is not to be alarmed. Kailangan mo tatagan na yung kalooban, kailangan mo laksan ang loob mo, kailangan mo lumaban at tumayo sapagkat tinitignan din tayo ng ating Panginoon. It is not time for us to fear, but to stand up. So do not be alarmed, kapatid. In Proverbs 24:19-20 in the New King James Version, it says, do not fret because of evildoers, nor be envious of the wicked, for there will be no prospect for the evil man. The lamp of the wicked will be put out. Huwag tayo mag-alala kung may mga masasamang tao. So basically, it's telling us not to worry. Pag sinabing do not fret, do not worry, do not be anxious kung may mga masasamang tao. Kung sinasabi nila na, ay, meron ng iba't ibang gender, kahit na yung gender na maging kahoy ka, maging bakal ka, kasi gano'n ngayon eh. Kaya nga, LGBT+++, ang dami na nila. Hindi lang po isa, sobrang dami. Sobrang dami na sexes or genders. But God made us man or woman lang. So hayaan natin sila. Respect them, but you tell them what is right and what is wrong according to the word of the Lord. We are not here to discriminate, but we are here to tell the truth because this is the truth of the Lord. And because the Lord is our light, siyang sa amin susundin. Hindi yung ilaw ninyo na papunta sa kasamaan. Pero huwag tayong mag-alala, kapatid. Kung nananaig ang kasamaan sa panahon ngayon, di ba, na pinapayagan na labanan ng lalaki ang babae sa isang boxing match, can you imagine kung gaano kalakas ang isang lalaki laban sa isang babae? There's a reason why God gave hard activities sa lalaki. Because God gave strength sa mga lalaki. And women are supposed to be the ones na medyo lighter ang kanilang load. It's not about equality. God loves all of us. Siyempre, totoo po yan. But our strength are not the same. There are jobs that we can do together as man and woman.
But there are things simply that women cannot do and men cannot do. Siyempre, ang lalaki, hindi po yan pwedeng manganak. That's the reality. Diba? It's easier for moms to take care of the kids because God made women that way. Mas caring, mas lighter ang touch ng mga babae para mag-alaga ng mga bata, para magmahal sa pamilya. Kaya sila ang ilaw ng pamilya. Respect and love the women in our lives, no? Our moms, our titas, our lolas, diba? Our wives. They deserve it. But it doesn't mean that they are lesser. They are equal in many ways. But men are made to be strong. Diba? Kaya silang pundasyon ng tahanan. There's a reason for that. God made it that way. Kaya, diba sabi, women, submit to your husbands, and husbands, love your wife. It's not about, they were not created equal, no. They are loved the same by the Lord, just made differently. Pero wala pong ginawang Lord na pangatlo o pang-apat na gender. Hindi po yan kasama sa salita ng Diyos. Kaya kung may nagsasabi na tinatawag yung sarili niya na siya ay Father, the Holy Father daw siya, pero binapalitan niya ang Biblia, huwag na po kayo magtaka. So do not fret, do not be anxious, do not fear, do not worry kapag may mga masasamang tao na naghahari sa mundo na to. God allowed it because God wants to be glorified in our generation. Now your response is different dapat. Hindi ikaw dapat makikisama o makikisabay sa agos. Kasi sabi nila, dapat susundin na natin to. Sabi nila, ganito na gawin ko na rin to. God gave you a mind to question. Diba? God gave us a choice. Kaya nga tayo may free will. You have a free will, kapatid. Use that. No? Use that abundantly and use that wisely, yung free will na binigay sa ng Diyos. Gamitin mo sa tama, hindi sa kalokohan. Gamitin mo sa tama, kapatid, ang binigay sa free will ng ating Diyos. Gayahin natin si Joshua and si Caleb. When everyone else was fearing the enemy, kasi nakita nila ang lalaki. In the Bible, there were giants. Sa measurement ng ibang scholar, more than 10 feet, 13 feet daw. Sabi ng iba, 300 feet. We don't know kasi wala na sila sa mundo na to. But the reality was, there were giants. Ang sabi nga ng ibang mga Israelita nung nakita nila sa Promised Land, kasi sasakupin na nila yung Canaan, no? Yung inaagaw po, yung inaagaw ngayon ng mga Palestinians sa lupa raw nila. Lupa po yun ng Israel. Regalo ng Diyos yan sa Israel. Because of the faithfulness of Abraham. So yung lupa na to, bago nila nakuha yan, matinding laban. Ang lalaki ng kalaban, higante. Sabi ng iba, para lang po kami mga tipaklong. Ang lalaki nila, we are like grasshoppers in their eyes. How can we fight them? Diba? So sabi ng Lord, do not fret because of evildoers. I'm here for you. So ito po si Joshua at si Caleb, tumandig sila sa Panginoon. No? Hindi po sila na-alarma. Sabi nila, the Lord will lead us. Do not fear. God is with us. So dito, tinuturuan tayo ng Panginoon, know your God. Kilalanin mo ang iyong Diyos. Kahit na may mga naghaharing masama sa mundo na to, kung kilala mo ang Diyos mo, hindi ka mag-aalala. No? Because your God is bigger than the giants. Gaano man kalaki ang giant na yan, mas malaki pa rin ang Diyos. Gaano man kalaki, kapatid, ang iyong problema, mas malaki pa rin ang iyong Panginoon. Hello? Can you give us a problem na hindi kaya resolbahin ng Panginoon? Wala. Sapagkat ang Panginoon mo ay mas malaki kaysa sa anumang hinaharap mo. Dapat tatandaan natin yan, kapatid. But what we need to do, to make us remember, no, na malaki ang Diyos sa kahit anumang problema natin, mas malaki ang Diyos sa anumang kasamaan ng tao, as magpababad sa presensya ng ating Panginoon. Tulad ng kanta kanina. Ibabad mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. How do you do that? You pray. No? You pray to the Lord. Imbis na mag-worry ka, nagdadasal ka. Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Look at the Word. Diba? Pag binasa mo ang Biblia, makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Yung kanyang mga pangako, yung mga himala na nangyari, that He can do from the past, and even up to today and the future. Because we have the same God today, yesterday, and forever. Same God. Kailangan mo lang magtiwala. So dapat natin gayahin si Caleb at si Joshua. Because these people,
a mighty man of the Lord did not fear. Nakita nila higante kasi lalaki daw ng mga walls. Diba? Wow, ang lalaki. Para tayong tipaklong. Yung mga iba, nakita nila, ang laki ng problema. Naku, ang laki ng problema ko, paano ba to? Tapos na ang buhay. No. Do not look at the labels. Diba? Sabi nila, meron kang sakit na nakamamatay. Meron kang problema na hindi pa na malalagpasan. Meron kang kaaway na hindi ka natitigilan. Diba? Meron kang kaso na hindi na matatapos. Diba? Ang daming uri ng problema. But God is telling you to trust Him. Know your God. So do not be alarmed kung may mga masasamang tao at pag may masasamang sitwasyon. This is the time to call upon the Lord. Diba? Kasi sinasabi ng Lord, at the end of the day, the lamp of the wicked will be put out. Tatanggalan ng Lord yung buhay ng mga masasama. Bakit kaya ang daming taong masasama, ang tagal-tagal ng buhay nila? Diba sabi nila may mga masamang damo? Dahil ba hinahayaan lang sila ng Lord? No. The reason why wicked people are getting longer lives is because the Lord is patient enough to give them a chance to change. Just like all of us. Minsan may nagawa ka masama, pero ba't di ka ni Lord kinuha? Kasi binibigyan ka ng chance ng Lord na magbago, na bumalik sa Kanya. Umayos ka sa buhay mo para ikaw ay maiahon niya mula sa iyong sitwasyon kasi mahal ka niya. God gives a chance to everyone. Of course, may limit lang yung chance na yun. Hindi habang buhay. Hindi forever ang chance. You have to make a choice. But the Lord is like that. Giving a chance to everyone to repent, to change, to ask for forgiveness. The second focus point na binigay sa atin ng ating Panginoon is be the example to all men. Maging halimbawa raw tayo sa buong sangkatauhan. No? Na hindi tayo gagaya, kundi tayo maging example sa mga tao. Hindi dahil parang di magalit sa akin to, sumama loob, okay na sa akin, ano na lang, payag na lang ako. No. Stand up for righteousness because it is God's requirement for all of us. In Matthew 5:14-16, in the NASB version, it says, "You are the light of the world. A city set on a hill that cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Your light must shine before the people in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." Ano po ibig sabihin nito? Tayo daw ang liwanag. Ang ating Diyos ang liwanag, ang ating Panginoong Hesus. Pero iniwan niya tayo dito sa mundo na to para maging representative niya, maging ilaw sa mundo na to. And yung ilaw daw natin, kailangan lumiwanag yan na para makita ng iba yung ating kabutihan, at dahil doon, pag nakita nila kung gaano tayo kabuti, kung gaano tayo tumatayo sa ating Panginoon, they will glorify the Lord. They will understand that there is God. Ano yan? Paano example niya, kapatid? For example, meron kang pinagdadaan ng problema. Hindi mo alam yung kapitbahay mo o yung kaibigan mo, may problema rin pala. Maybe mas mabigat pa kaysa sa'yo. Pero nakita niya kung gaano ka tumayo sa Panginoon, despite sobrang tindi ng pinagdaranasan mo, hindi ka give up. Hindi ka backslide. Hindi ka kumalimot sa Panginoon. Pero tumayo ka, tumindi ka sa Panginoon. Pag nakikita niya araw-araw, and nakita niya nagbago ka, naging maayos ang buhay mo, kasi tumindi ka, tumayo ka sa Panginoon. And then one day, pag may nakausap yan, naniniwala ka ba kay ganyan? Ganun? Sabi niya, meron daw Diyos. Oo, naniniwala ako. Bakit? Kasi nakita ko yung buhay niya. Kung paano siya tumayo sa Lord kahit sa tindi ng pinaghirapan niya. Totoong may Diyos. Kasi nakita ko paano siya gumaling, paano siya nakalusot sa problema niya, paano siya nakabangon sa sitwasyon niya. There is God. Because yung tao na yun, kilala ko yun. Dating masamang tao yan. Pero dahil sa Diyos, nagbago siya. Dahil sa Panginoong Hesus. So naniniwala na rin ako. In this generation, in this wicked generation, na puro kasamaan ang ginagawa nila. Especially itong New World Order na to, na pinamumunuan ng World Economic Forum, leading all these interagencies, the United Nations, the WHO, di ba? All of these organizations are being led by Satan. That's the truth. They plan to make things difficult for every one of us by year 2030 in the name of climate change, in the name of all kalokohan nila. Of course, sa lahat ng to, dalawa lang naman eh. Kung hindi ka nililid ng Panginoon, nililid ka ni Satan. Dalawa lang yung kapatid, mamimili ko. Wala pong go in between. Wala pong nasa gitna.
So kung hindi ka nililid ng Panginoong Jesus, nililid ka na kay Satanas. So those who are espousing, no, sex change, transgenderism, diba, LGBT in the Olympics are being led by Satan. Kaya nga nila binabastos ang ating Panginoong Jesus. Ginaya ng isang transgender ang ating Panginoong Jesus. Of course, that's not the Last Supper. Yung nakita natin sa Olympics. Pero yun yung kanilang pinapahiwatig. Ginagaya nila ang Panginoong Jesus. Binabastos nila ang ating Diyos. And sa tingin natin, okay lang yun sa Lord. Ang greatest sign nun na display sa kanila ang Panginoon, kasi sa France ginawa yun sa bansang Pransya. Pagkagawa nila na yun, na binastos nila ang ating Panginoong Jesus, bigla po nag-brown out sa buong France. Kaya po yung mga Kristiyano napatayo sila. Lahat sila, nag-praise and worship sila sa labas ng kalye para humingi ng tawad sa Diyos sa ginawa ng bansang Pransya. We cannot mock God. So kapatid, tayo dapat sa mga taong hindi nakakaalam at di nakakaintindi na okay lang sa kanila, ipaintindi natin sa kanila hindi yun okay. Because you are supposed to be the light, no? So you should be the example upon all men na makita nila ang katotohanan ng ating Diyos. Just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung sinabi ng mahal na hari ni Nebuchadnezzar, sino man ang hindi sasamba sa aking estatwa, na ako ay isang Diyos. Yun ang sabi ni Nebuchadnezzar, yung gumawa po ng Hanging Gardens of Babylon, which is present-day Iraq. Sabi niya, sinong hindi sasamba ay pamamatay, susunugin. Pero kung si Shadrach, Meshach, and Abednego, they were Israelites who worship the one true God, the Almighty God. So they cannot allow it. Sabi nila, okay po, mahal na hari. Hindi po kami sasamba or luluhod sa iyong estatwa, sasamba lamang kami sa aming Diyos. Kahit ano pang gawin niyo sa aming buhay, ililigtas kami ng Panginoon sa anumang gagawin niyo sa amin. Pero kung hindi man kami iligtas ng Diyos, kami pa rin ay hindi sasamba sa inyo. What a message, what a testament, what a testimony of great man of God. So paano po nireward ng Panginoon si Shadrach, Meshach, and Abednego? Nung tinapon na sila sa apoy, mind you kung gaano kalakas yung apoy na yan, yung tinapon sila sa apoy, yung silang apat, no? Silang tatlo, tinapon sila, Shadrach, Meshach, and Abednego. Pagkatapon sa kanila, yun nagtapon sa kanila, namatay na sunog sa lakas ng apoy. Pero pagtapon sa kanila, nagulat yung hari. Teka, di ba tinapon natin sa sunog yung tatlo? Bakit parang buhay pa sila, nakatayo sila dun, parang nag-uusap-usap sila sa apoy? Sino yan? Paano nangyari? And then pagkakita niya, may pang-apat. Sino yung pang-apat? Ang ating Panginoong Jesus. Hindi pa siya bumababa sa lupa para magpapako sa cross during that time. Because this Old Testament, lumang tipad. So pagkakita niya, Shadrach, Meshach, and Abednego, you are the men of God. Pwede ba lumabas kayo dito? Paano nangyari? Hindi kayo nasunog. So nung lumabas yung tatlo, wala na si Jesus Christ. Pero pinoprotektahan ng Panginoon itong tatlo. So hinawakan nila, inamoy nila, hindi amoy sunog, hindi amoy usok. No? Paano nangyari yan? Because our Lord God saved us. So ito pong si Nebuchadnezzar, declare na wala po tayong sasambihin kundi ang kanilang Diyos. You see? They became an example to all men that we should do righteousness, the right thing in the eyes of the Lord. And the Lord rewarded them. Kapatid, there are times in our lives that we will be challenged. People will challenge our faith to tell us to do the right or the wrong thing and not the right thing. But God is telling us today that we should be the example to all men. Huwag natin gayahan yung kasamaan. Because ano po ang meron dito? No? You are actually birthing a movement of righteousness in this generation. Na makita ng mga tao na mayroong tunay na Diyos na nagsisimula sa iyo, sa atin, kapatid. The shifting of righteousness in this generation comes from us, not from the evil people. Because we are birthing a movement. And by doing so, we are shifting from the limitations placed by the enemy. Kasi anong limitations? Limitation na kailangan natin sumunod sa mundo na to. Na pag nag-discriminate ka, idedemanda ka. Di ba? Yun yung mga limitations na pinapako sa atin para hindi tayo makagalaw. Pero salita ng Diyos, sinasabi sa atin, stand up for the faith. Do not copy them. Because that's not my word. So yung takeaway na binigay sa atin natin Panginoon, yung conclusion na binigay sa atin, number 1, we fight for the Lord. Stand up for God. Stand up for Him.
Number 2, His promises will come to pass. Ano mangyayari? Yung mga pangako ng Diyos matutupad. Ano man ang ginagawa na kasamaan sa mundo na to, si Lord pa rin ang mangyahari. Pangatlo, prepare for the rewards and harvest. If you do the right thing in the eyes of the living God, if you stand up for Him, one thing that you have to understand, hindi po ang Panginoon nakakalimot. If you do a thing or two for the Lord, our God, He will remember it. And He will reward you for it. That's how generous our God is. Hindi po masama ang ating Diyos. Kapag may ginawa kang tama para sa Kanya, titindigan ka rin ng Panginoon. One day you will see the reward. We don't know the timeline, but God knows. The thing is, we must stand up for God. In 1 Timothy 6:12, in the ESV version, it says, "Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses." So sinasabi sa atin ng ating Diyos, we fight for the good fight of faith. We stand up for Him. No? Naghahanap, tinitignan ng Panginoon sino sa mundo na ito mapagtitiwalaan niya, natitindig at tatayo para sa Kanya. Sasabay na lang ba tayo sa agos ng lipunan ng society natin kasi nakakahiya, nakapagtawanan ako and all. Hindi naman sinasabi na lumabas ka sa social media at i-hate mo silang lahat, i-angry emoji mo lahat ng tao na to. No. Show them love of the Lord. Diba? But do not copy them. Do not compromise. Do not conform sa kanilang gusto. Huwag natin silang gayahin. So sa pamilya natin, pag may ganitong kamalian, huwag natin konsintihin. Itama natin. Because the Lord is holding us responsible for our own families, for the church. Kapag sa church may ganito, we do not tolerate it. Hindi tayo to condemn, but to condemn the sin, not to condemn people. Hindi pa tayo dito para sumpain or husgahan ng mga tao. Pero yung kasalanan ay itama. That's what we need to do. Because lahat ng tao, tayo lahat makasalanan. Pero hindi natin pwedeng babyhin ang kasalanan. Sapagkat yung kasalanan para yung monster na pinalalaki mo, ang liit-liit pa niya, mamaya kakainin ka na niyan. Ganyan po ang kasalanan. So kapatid, kailangan mo tumindig at lumaban para sa ating Diyos na buhay. In Joshua 23:14b in the NLT version, it says, "And you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord our God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed." So isang bagay na meron tayong confidence sa ating Panginoon ay lahat po ng pangako niya, lahat po ng salita niya sa Biblia ay magkakatotoo. Not one, sabi dito, not one thing will fail and has failed sa mga salita ng ating Diyos. Kapag sinabi niya, mangyayari, matutupad yan. May naalala ko noon kabataan ko, meron pong isang ibang faith niya, no? Naniniwala siya sa ibang bagay. Probably it was a cult or something. And he told me na hindi naman totoo lahat ng salita ng Diyos. Sabi niya kasi kung totoo ang Diyos, bakit hindi niya tinupad yung kanyang pangako? Sabi ko, anong pangako yung sinasabi niya na hindi nakatotoo? Sabi niya, ay hindi niya na muling gugunawin ng mundo. Pero ano pa nangyari? Diba, ang dami pa nangyari sa kuna nung panahon ni Noah. Sabi ko, mali yung pagkakaintindi mo, brother. The reality is, God was being true to His word. Sinabi niya kasi hindi na muli niyang gugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Yun ibig sabihin niya ron. So kapatid, we must read our Bible. When we encounter people like that, there will be people who will question our faith, diba? Our belief in the Lord. Then we must answer them correctly through the word of the Lord, through the word of our God. Because sinasabi ng Panginoon, hindi po siya nagkukulang, hindi nagkakamali, ang kanyang mga pangako ay magkakatotoo, then we must trust Him. So ano yung mga pangako ng Lord, diba? I will never put you to shame. I will never leave you nor forsake you. Ask anything in my name, and it will be done to you according to my will. Whatever the Lord promised, put it in your heart. Receive it. Tanggapin mo yung mga pangako ng Diyos sapagkat mangyayari yun. Now, sometimes, in our own lives, we do not receive the answer because tayo mismo wala tayong believe sa mga pangako ng Diyos. Dapat maniwala ka, kapatid, sa paggagawin niya kung sinabi niya.
In last verse, in whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive and reward the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. So we know fully well na kapag ginagawa natin ng tama sa Panginoon, tayo tumitindig para sa Kanya, one day we will receive a reward. Makaka-receive tayo ng reward. You remember Caleb and Joshua, right? Si Caleb and Joshua, they stood up for the Lord. Tandaan natin, we may be talking about millions of Israelites. Kasama rin nila si Moises, sina Aaron, diba? Sina Miriam, itong mga great men and women of the Lord. Pero alam mo one thing, the reward na binigay ng Panginoon, lahat sila hindi nakapunta sa lupang pangako. Even si Moses. Pero si Joshua and Caleb, because they trusted the Lord in the face of the giants, nakapasok sila sa lupang pangako. They were rewarded greatly by the Lord. And they were given portions of the land. Big portions. Ibig sabihin, pag big portion, masagana ang lupa, maraming pagkain, maraming yamang ginto, di ba? Flowing with milk and honey, maraming gatas at honey. Kapatid, may mga pangako ang Lord para sa iyo, para sa akin. But you must do your part. Gawin mo yung parte mo. Minsan kinu-question natin ng Panginoon na, Lord, nasaan ka? Nasaan ang mga pangako mo? Pero kapatid, natanong mo na ba ang sarili mo? Have you done your part? What is your part in the Lord God's kingdom? Ano ang ginagawa mo para sa Panginoon? Itinatago mo ba ang Diyos sa buhay mo para hindi malaman ng ibang tao? If you want to receive the rewards of the Lord, then tell them about Christ. Stand up for the faith, stand up for the Lord, and one day you will receive your reward, your harvest time, just like Joshua and Caleb. Kapatid, where is your passion? Diba? Ang passion mo ba nasa ibang bagay or ang passion mo nasa Panginoon? Kasi you can do anything in this world. When God is your passion, kahit gaano kahirap yung mga pinagdadanasan, kapag ang Panginoon ang iyong passion, you will do it. You will be able to overcome everything if God is with you and God is for you and God is your life. Kapatid, the Lord is telling you to be the light of this world. Kailangan natin maging ilaw sa mundo na to. No? So, people are asking, where is the light? Mismo ikaw, maaaring ikaw, tayo, tinatanong natin, nasaan ang liwanag sa buhay na to? Nasaan ang Diyos? Diba? Have you actually look at yourself, kapatid? Have you ever thought na ikaw ang ilaw sa mundo na to, na ginagamit ng ating Panginoon? You should be the light. When was the last time that you read your Bible? When was the last time that you prayed more than 1 hour? When was the last time that you fasted? You prayed and fasted for the Lord. When was the last time that you shared the Word of God to someone else na hindi nakakakilala sa Panginoon? Diba? The LGBT community, most of them are in that situation because they are looking for happiness. They are looking for acceptance. They are looking for joy. And they can actually find it from the Lord Jesus Christ. If they only knew Jesus Christ. Pero sino magsasabi sa kanila kung walang ilaw na magbibigay sa kanila at magsasabi na mayroong Panginoong Hesus? So kapatid, you should be the light, kapatid. Diba? The Lord is expecting us to be the light of this world. So let your light shine upon all men so that they may glorify the Lord our God in the heavens. When will that light start? It starts from us. It starts from your life. Live for the Lord. Talikuran mo na yung mga masasamang gawain. Talikdan mo na yung mga hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. And one day, you will find your reward in the Lord your God. Kailangan mo ba ng ilaw? Lumapit ka muli sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ang ating ilaw. Yan po ang salita ng ating Diyos na buhay. Salamat sa pagkabasa ng kanyang salita. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church, and maybe worse, baka hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, may nagmamahal sa'yo. If you only knew about Him, He actually sacrificed His life for you. 2,000 years ago, for you and me, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Sapagkat kapatid, ang lahat tayong mga tao, we are bound to die one day.
Hindi natin maiwasan ang kamatayan. Ano man ang gawin mo, gustuin mo. There is no elixir for immortality. But there is a way to immortality, to heaven. Kung kikilalanin mo ang ating Panginoong Hesus. Kung kikilalanin mo siya bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas today, maniniwala ka na siya ay namatay para sa iyo 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Then you have a chance to go to heaven one day. Hindi ka mapupunta sa impyerno kung saan punong-puno ng paghihirap at apoy, no? At torture. But you will go to heaven together with our Lord Jesus Christ. If you want to receive Him today, kapatid, at humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas, then you will receive that salvation, gift of salvation today from the Lord. I urge you, kapatid, samahan mo ako sa panalangin. Let us pray. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, humihingi ako ng tawad humihingi ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita, Panginoon, Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon, bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Diyos sa tagapagligtas ng aking. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na regalo mo. sa buhay na walang hanggan na regalo. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, makakasama kita sa langit makakasama kita sa langit. balang araw. Balang. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. at pagkabuhay muli tapos ang 3 araw. Tinatanggap ko, Panginoon, Tinatanggap ko, Panginoon, ang buhay na kasama ka. buhay na kasama. Habang nandito pa ako sa lupa, Habang nandito pa ako sa lupa, tulungan mo akong magbago tulungan mo akong sa pamamagitan ng Espiritu Santo. sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nananampalataya ako sa iyo. Nananampalataya ako sa Ito ang aking panalangin itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen. Kapatid, if you prayed that prayer, congratulations sa'yo. The Lord wants to work on your life. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. And the Lord wants to work on you. I urge you, kapatid, if you want to know more about Jesus Christ, ay samahan mo kami sa Ancient Doors Church via social media platforms. Either you can send us a chat or a message, then we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.